Mangmang ang tingin ng lalaking ito sa kanyang nobya, kaya naman iniwan niya ito. Mali lamang pala siya sa inaakala dito. Halika at sabay-sabay natin tunghayan, mga kapanalig. Seryoso ka? May balak kang magnegosyo? Isang nakakainsultong halakak ang pinakawalan ni George matapos sabihin sa kanya ng nobyang si Venus na balak itong magtayo kahit na maliit na negosyo mula sa perang nakuha nito sa inalisang kumpanya. Agad namang napakunot ng noo ang dalaga sa inasal niya. Bakit? May nakakatawa ba? May himig ng hinanakit na tanong pa nito. Doon sumeryoso ang mukha ni George. Hindi naman sa pinagtatawanan kita, Venus, pero napakadelikado ng iniisip mo. Magninegosyo ka gamit ang kakarampot mong pera, gayong wala ka namang kaalam-alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Magsasayang ka lang ng pagod, panahon at pera sa gagawin mo. Tahasang sinabi niya sa kanyang nobya na agad naman itong nagalit sa sinabi niya. Ganyan talaga kababa ang tingin mo sa akin? Paano mo nasabing wala akong alam sa negosyo? Baka nakakalimutan mong negosyante rin ang mga magulang ko noon. Sabi pa nito bilang pangangatwiran. Ngunit muli lamang siyang tinawanan ni George. Negosyante? Humahalakak nito ng napakalakas. Anong negosyo bang tinutukoy mo? Yung pwesto ng mga magulang mo sa palengke? Na ngayon ay wala na dahil nalugi? Binalot ng nakakainsulto nitong mga pagtawa ang buong silid kung saan sila naroon. Huwag ka nang magtangka, Venus. Ang mabuti pa ay pakasalan mo na lang ako at maging mabuti kang asawa sa akin. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, hindi ka matalino, maganda ka lang. Kaya gamitin mo yan bilang advantage mo sa buhay. Sa sinabing yun ni George, ay hindi na nakapagpigil pa si Venus. Ilang saglit lang ay umalingawan sa ere ng malakas na paglapat ng kanyang palad sa isang pisngi ng lalaki. Bakit mo ko sinampal? Mangiyak-ngiyak si George sa sakit na idinulot ng sampal ni Venus sa kanyang muka. Pakiramdam niya ay natanggal ang balat niya sa pisngi dahil doon. Hindi ako isang manikin, George, na kaya mong bilhin para i-display. Galit na sabi nito. Kung ganun, edi bahala ka sa buhay mo. Magpakalugi ka sa negosyong gusto mong simulan. At sinisigurado ko sa iyong pagtatawanan kita. Kapag nangyari yon, at simula ngayon, isa ka na lang sa mga babaeng pinagsawaan ko, na kahit kailan ay hindi na ulit matitikman ang magandang buhay na kaya kong ibigay sa inyo. Galit namang sagot ni George kay Venus na hindi naman nagdalawang isip na iwan siya. Walang pagtutol sa mukha ni Venus sa naging pakikipaghiwalay sa kanya ni George. Ang totoo ay naunahan lang siya ng binatang gawin yon. Para sa kanya ay hindi niya kailangan ng isang lalaki sa buhay para lang siya umasenso. Kaya simula nun ay talaga nagsumikap at itinuloy ang kanyang planong pagninegosyo. Nagumpisa bilang online seller si Venus. Kung ano-ano ang kanyang mga tinintinda na mabilis namang pumatok. Lalo na nang unti-unti ring nakikilala ng mga tao ang iba't ibang online shopping platform dahil sa pagputok ng pandemya. Dahil doon ay unti-unti ring umaangat ang kanyang negosyo hanggang sa makapagpundar na siya ng maliit na bodega para sa kanyang paninda. Ang maliit na bodegang yon ay nasundan pa ng pagpapagawa niya naman ng shop na sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ring lumalaki at lumalago sa pangangalaga ni Venus. Hanggang napagpagawa na siya ng kanyang bahay at nakabili ng mga magagarang gamit at nadagdagan pa ang kanyang negosyo. Ngayon ay kinikilala na si Venus bilang isa sa pinakamagaling at pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar sa mabilis lamang na panahon. Naungusan niya ang negosyo ng dating nobyong si George na ngayon ay namumblema naman sa sarili nitong negosyo dahil unti-unti na siyang bumabagsak.
Wala itong kaalam-alam na ang babaeng noon ay tinuturing niyang mangmang sa nasabing industriya ay mas malaki na kumpara sa kanya. Narito na ang lahat at ni wala man lang sinabi ang kakayahan ni George kumpara sa dalaga. Dahil doon ay nawalan na rin siya ng mga babae sa paligid niya habang si Venus ay pinipilahan na ngayon ng mga manliligaw. Isang araw ay hindi sinasadyang nagkasalubong ang dalawa sa tapat ng coffee shop kung saan sila naghiwalay noon. Baligtad na ngayon ang kanilang sitwasyon. Halos walang maiharap na mukha si George sa kanyang dating nobya. Kaya naman pinili na lamang niyang yumuko at huwag itong pansinin. Ganoon din ang ginawa ni Venus. Ngunit ang pinagkaibay, nakataas na ngayon ang kanyang noo. Puno ng kumpiyansang mali ang inaakala nito